Magandang hapon po. Patay sa pamamaril sa Quezon City ang isang lalaki na may alitan sa suspect na dating sundalo. Ang ugat daw ng komprontasyon ang paninita ng biktima sa pagpark ng suspect na kanyang motorsiklo sa makipot na daan. Nakatutok si Bea Pinlac. Dali-daling tumakbo ang lalaking ito sa eskinitang yan sa Daang Tubo, Barangay UP Campus, Quezon City, Biyernes ng umaga. Nakabuntot sa kanya ang isang dating sundalo na nakahugot na pala ng baril galing sa sling bag niya. Hindi na nahagip sa CCTV ang sumunod na nangyari. Pero umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Patay ang 31 anyos na lalaki matapos tamaan ng mga bala sa ulo at dibdib. Tumakas ang 53 anyos na suspect. Ayon sa kalapit na barangay na rumisponde sa pamamaril, sa bungad pa lang ng eskinita, nagkainitan na ang suspect at biktima. Doon sila nagsuntukan sa labas. Doon siguro na may agrabyado yung suspect, bumunot siya ng baril. And then, nagpaputok siya dito. May nakita kami isang basiyo dito ng bala. And then, tumakbo dito, tuloy-tuloy yung biktima. Hanggang siya doon sa kwarto ng bahay, doon siya na corner. Doon siya tinuluyan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, ang pinag-ugatan umano ng pamamaril, based dun sa account ng suspect, nababanggit niya na sa loob ng isang taon, paulit-ulit na parang piling niya kinukursunada siya, pinariringan siya, no? Hanggang dumating sa punto na yun na ang kakausapin niya, nagkaroon ng konfrontasyon, nawisuntukan hanggat humantong sa pamamaril. isa sa mga napag-awayan ng dalawa, Nagagalit itong biktima kapag nagpaparada ng motor itong suspect. Kasi yung daanan lang kasi maliit lang yun, masyadong maliit. Sinita po ng victim yung suspect. labis ang dalamhati ng kaanak ng biktima. Wala na ang kanilang padre de pamilya. Di ko po alam na yun na po pala yung huli na makikita ko siya. Sobrang sakit po. Dami niya pong pangarap para sa amin, para sa mga bata. Parang tinanggalan po siya ng pangarap nung pumatay po sa kanya. Sumuko sa mga otoridad ang suspect kahapon. Malaking naging partisipasyon ng anak dahil mismo siya ang kumausap. Tinapon na umano ng suspect ang ginamit niyang baril. Umamin siya sa krimen. Sinabi na niya sa akin na hintayin mo ako dyan. Papatayin kita ngayon. Yun na po yung ko. Self-defense po yung ginawa ko, ma'am. Reklamong murder ang isasampa laban sa suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Magkahiwalay na naaresto at target i-deport ang dalawang dayuhang sangkot umano sa sextortion at pangahalay ng mga menor de edad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagpasok sa mapunong bahaging ito ng isang compound sa Cebu, agad na palibutan ang dayuhan na target ng operasyon ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Pagdating sa loob ng bahay at makumpirma ang kanyang pagkakinanlan, You have the right to remain silent. arestado ang 62 anyos na Briton. Kung isang Breton na ito ay madalas makita na may mga kasamang bata at may mga reports din na ginagamit niya itong mga minor na ito upang kumita siya sa dark web at binibenta niya itong mga images or videos nitong mga batang ito. Sa pagsanhan, hinuli naman ang isang US national sa labas ng isang restaurant na ginamit daw ang identity ng kanyang kakambal sa Amerika para mataguan ang kanyang kaso. Ay wanted sa Amerika dahil sa panggagahasa sa kanyang minor na stepdaughter. So agad ngang nakipag-coordinate sa atin yung FBI dahil napag-alaman nila na nandito nagtatago itong subject nila sa atin for almost 10 years na. So gumagamit siya ng ibang identity. So napag-alaman nga natin na umuwi pala siya dito sa bansa or nakapasok siya dito sa bansa gamit yung passport ng kanyang kakambal sa US. Pinoproseso na ang deportation ng dalawang dayuhan na kasalukuyang nakakulong sa BI Detention Facility sa Bicutan. Pero magkakaroon pa po tayo ng mas malaliman na investigasyon or follow-up investigation sa tulong ng NBI or PNP upang maalaman natin kung may iba pa silang kinakasangkutan na krimen. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.
Humingi ng tulong si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga nagdaang kalihim ng ahensya para mawaksi ang korupsyon sa kagawaran. Mga insertion o mga proyektong isinisingit ng mga mambabatas ang isa umano sa mga pinagmumulan ng katiwalian. Nakatutok si Joseph Moro, exclusive. Napapailing na lamang si Secretary Vince Dizon sa nangyayari sa DPWH. Ang paglilinis sa kagawaran ng agenda ni Dizon sa halos 2 oras na pulong niya sa mga dating kalihim ng DPWH. Si Rogelio Singson ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at Jose Ping de Jesus sa termino naman ni na dating Pangulong Cory Aquino at Fidel Ramos, na nakasama rin ni Dizon nung chairman siya ng TARC Development Corporation. Aminado si Singson, talamak ang korupsyon sa kagawaran. Masyadong massive. I cannot imagine how massive the corruption inside and outside. At isa sa mga pinagmumula ng korupsyon ang mga insertion o mga proyektong isinisingit ng mga mambabatas. Lower House and the Senate. Total local projects and insertions in 2025 is about 450 billion. Ang problema dyan, hindi lang yung visible insertion, ibig sabihin from NEP to GAA. Apparently, according to Secretary Bonoan, kaya na blindsided siya in some of the projects because some of his regular programs were also carved out and replaced with local insertions. Kinukunan namin ng pahayag si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pero wala pa siyang tugon. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations noong Biyernes, ipinunto mismo ng ibang kongresista na hinahati ang ilang malalaking proyekto sa distrito nang hindi lalampas sa 150 million pesos para sa DPWH District at hindi DPWH Regional Office ang magpapatupad ng mga ito. Hindi lamang daw sa budget may nakawan kundi sa simula pa lamang tulad ng costing o paglalagay ng halaga sa mga proyekto. Ayon kay Dizon, kailangan ding matyaga ng procurement, implementation at monitoring ng mga proyekto. Ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, tama lamang daw na hiningi ni Secretary Dizon ng courtesy resignation ng mga opisyal ng DPWH bilang paunang hakbang sa paglilinis sa ahensya. Humingi ako ng tulong sa mga tao. Kaya ba, Sir? Who can I trust? Who are good people? We have to find the bad eggs, take them out, make them accountable. If they're as bad as Alcantara, Mendoza, and Hernandez, hindi lang dismissal yun. Talagang kakasuhan yun. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nasa Cambodia si Pangulong Bongbong Marcos para sa 3 araw na state visit. At isa po sa mga tatalakayin ang transnational crimes sa gitna ng pagkakabiktima ng mga Pinoy sa mga scam hub sa Cambodia. May pahaging din siya sa tila banggaan ng ehekutibo at lehislatura. Nakatutok si Darlene Kai. Thank you, Secretary Bersamin, and all the members of the cabinet here. I hope lumamig na yung mga ulo ninyo. But I will have to just say that I perfectly understand why you are feeling a little unjustly beleaguered. Yan ang bungad ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pre-departure speech kaninang tanghali sa Villamor Air Base bago dumalo sa kanyang 3-day state visit sa Cambodia. Naglabas kagabi ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol sa mariing pagtutol ng gabinete sa umano'y tangkang paninisi ng House of Representatives sa ehekutibo sa mga isyu ng korupsyon at mga pagkukulang. Hindi nagbigay ng karagdagang pahayag ang mga miyembro ng gabinete na nasa pre-departure ng Pangulo. Ang state visit ng Pangulo na umalis kaninang 1:44 p.m. ay tugon sa imbitasyon ni His Majesty Norodom Sihamoni ng Cambodia. Layo nitong palakasin ang ugnayan at kalakalan ng dalawang bansa. We have seen dynamism in the partnership between the Philippines and Cambodia across key sectors. These sectors include defense and security, trade, agriculture, heritage preservation, amongst others. Makikipagpulong ang Pangulo sa Pinoy at Cambodian business leaders. Tatalakayin din ang problema ng transnational crimes, lalo't isa ang Cambodia sa mga bansa sa Southeast Asia kung saan may mga nasasagip na Pilipino mula sa scam hubs.
The Philippines has been a resolute partner of Cambodia in addressing both traditional and non-traditional security challenges confronting our region, such as transnational crimes. Habang nasa Cambodia ang Pangulo, itinalagang official caretakers ng bansa sina Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Haharap bukas ang Office of the President sa budget hearing sa Kamara. Sa gitna ito ng tila banggaan ng ehekutibo at lehislatura, nang palaga ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang anyay tangka ng ilang mambabatas na isisi sa ehekutibo ang sarili umano nitong katiwalian. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinost ng Presidential Communications Office, mariin anyang tinututulan ng gabinete ang mga anyay spin mula sa ilang miyembro ng House of Representatives na nagtangkang ibaling ang sisi sa ehekutibo sa mga katiwalian at kapalpakan ng lehislatura. Hindi raw nila kinukonsinte ang anumang pag-atake sa integridad at reputasyon ng ehekutibo at paggamit ng anyay political theatrics para i-hostage ang budget process. Sabi pa ni Bersamin, wala anyang silbi ang anumang investigasyon kung hindi bubusisiin ng mga anyay ugat ng katiwalian. Kaya hamon niya sa Kamara, clean your house first. Ipinaliwanag ni Bersamin ang kanyang pahayag. It's as clear, as direct as that. It's not a mere innuendo. It's just a clear message that there is much to be done by them before they point a finger at the other branch. Hindi raw siya galit, pero malian niya ang pananaw na ibalik sa kanila ang panukalang budget lalo't labas ito sa prosesong inaatang ng saligang batas. They are only doing their job, but one member is particularly wrong in saying that they should return to us the NEP. That is not in the constitutional order. Wala rin daw sa hinuha ng Pangulo ang anumang posibilidad ng reenacted budget para sa 2026. Walang tinukoy si Bersamin na partikular na miyembro ng Kamara. Pero bago nito, sinabi ni Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno na nagdesisyon siya at ilang party leader na irekomendang ibalik ang 2026 national budget sa DBM. Sinisika pa namin makuha ang pahayag ng party leaders kaugnay sa sinabi ni Bersamin. Bilang tugon sa pahayag ni Bersamin, sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na sa ngalan ng transparency, mainam na ilabas sa publiko ang mga proponent ng mga insertion sa budget sa bicameral conference. Transparency din ang isinusulong ni Senator Panfilo Lacson at Senate Minority Leader Tito Soto. Para makita natin, matrack natin, yung mula sa paggawa pa ng NEP. Sino mga naglagay niyan? Bakit mo nilagay? Di ba? At saka kung wala sa NEP, bakit mo nilagay? Kaibigan pa ba yung kontraktor? Para sa deliberasyon sa 2026 budget, suwestyon ni Soto dalhin sa plenaryo ang anumang panukalang amyenda sa budget para hindi lumabas na insertion. Sa isa namang pahayag na mahigit 100 grupo mula sa iba't ibang sektor kabilang ang Makati Business Club, mga universidad at iba pang civil society groups, kailangan na raw nating makawala at talikuran ang sistema ng korupsyon na pumapatay sa mga Pilipino at sumisiraan nila sa tiwala sa gobyerno. Ang korap na sistema dapat nilang palitan ng sistema ng transparency at accountability. Nanawagan sila sa DPWH at DBM at DPWH na mag-convene ng Independent Multi-Sectoral Review Committee na binubuo ng mga civil society groups, scientists at komunidad para pag-aralan ng mga 2026 budget proposal. Nanawagan din sila na itigil na ang congressional insertion lalo sa Bicameral Conference Committee sa Pangulo at DPWH na magbigay ng full transparency sa mga flood control project ng mga nakalipas na taon. Nanawagan din sa Pangulo ang mga grupo na isapubliko ang mga dokumento sa mga proyekto para sa potensyal na participatory audit ng publiko at civil society kasabay ng Commission on Audit. Dapat din daw may managot sa katiwalian, hindi lang daw ang mga itinuturing na small fish kundi mga mastermind sa likod ng eskandalo. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.